Isang mainit na balita ang lumabas kamakailan mula mismo sa Bleacher Report, isang source na kilala sa pagbibigay ng malalalim na insider updates mula sa loob ng NBA. Ayon sa report, si Chris Paul ay nakikitang magtatapos ng kanyang legendary career sa Los Angeles Lakers. Hindi lamang ito basta haka-haka. Mismong asawa ni Chris Paul ang nagkumpirma na ang Lakers at ang LA area ang tinitingnan nilang home kung saan nais nilang permanenteng manirahan. Dagdag pa ng source, ito na raw ang last dance ni Chris Paul sa 2025 hanggang 2026 season. Sa madaling salita, plano niyang gawin ang kanyang huling NBA campaign bilang miyembro ng Lakers. Ayon pa sa ulat, may mga paunang usapan na raw na naganap sa pagitan ni Chris Paul at Lakers GM Rob Pelinka. Hindi ito full-blown negotiation, pero indikasyon ito na posibleng may interes ang Lakers na dalhin si CP3 para sa kanyang final run sa NBA. Sa edad na 40, maraming nagtatanong kung ano pa ba ang maiaambag ni Chris Paul sa isang championship caliber team. Pero kung titingnan ng leadership, veteran IQ, at court vision ni CP3, hindi malabong maging valuable asset siya sa bench, lalo na kung mentorship sa mga batang players tulad ni Bronny James at Dalton Knecht ang pag-uusapan. Ngunit hindi ito ang nag-iisang balita na gumugulo ngayon sa paligid ng Lakers front office. Ayon pa rin sa Bleacher Report, may panibagong trade offer na isinagawa raw si Rob Pelinka. Target daw ng Lakers si Luke Kornet ng Boston Celtics, isang 7-foot big man na kilala sa kanyang length at defensive presence. Kapalit daw nito, ayon sa insider sources, ay ang rookie sensation na si Dalton Knecht. Oo, tama ang narinig ninyo, isang mahalagang piraso ng future ng Lakers ang posibleng isakripisyo para sa isang role player gaya ni Kornet. Kung totoo nga ang balitang ito, maraming fans ang hindi natuwa. Una, si Dalton Knecht ay isa sa mga rookies na may mataas na upside. Maganda ang shooting mechanics niya, may confidence, at kung mabibigyan ng tamang development, posibleng maging core piece ng Lakers sa mga susunod na taon. Bakit kailangang i-trade ang isang batang assets para lamang sa isang rotational player? May mga analysts na nagsasabing posibleng bahagi ito ng mas malaking plano ni Rob Pelinka para sa offseason. Maaaring naghahanda ang Lakers na mag-clear ng cap space o mag-restructure ng kanilang roster, posible ring may koneksyon ito sa mga moves na ginagawa nila para i-welcome si Chris Paul kung sakaling matuloy nga ang kanyang paglipat sa Lakers. Ang tanong ngayon, makakatulong ba talaga si Chris Paul kung isasama siya sa current Lakers core? At sapat ba ang isang Luke Kornet para palitan ang scoring at potential ng isang batang players? Sa ngayon, wala pang official confirmation mula sa Lakers camp. Ngunit sa dami ng usap-usapan, malinaw na may malalaking galaw na pinaplano ang front office ng Lakers para sa offseason. Kung totoo man ang mga report na ito, malinaw na malaki ang epekto nito sa hinaharap ng team. At bilang mga taga-suporta ng Lakers, mahalagang maging mapanuri tayo, hindi lang sa mga headline kundi sa kung paano nito babaguhin ang direksyon ng ating team. Magbibigay ba ito ng bagong pag-asa, o isa na namang questionable move na ikakabigla ng fans? Abangan natin ang susunod na developments. Dahil sa Lakers, laging may drama, laging may aksyon, at laging may matinding pressure na manalo, ngayon na, hindi bukas. E-comment na lang nyo ang inyong opinion kung may time po kayo at huwag po kalimutan mag-like at mag-subscribe sa channel, para sa latest Lakers update. Maraming salamat po.